Isipin mo muna yung ganitong eksena. Nakatali ka sa isang napakalaking poste, tapos papaliyabin na yung mga kahoy sa ilalim mo. Literal na susunugin ka ng buhay. Grabe, nakakakilabot yan ah. Oo, nakakatakot talaga. Pero imbes na sumigaw ka, o magmakaawa, o isumpa mo yung mga taong nag-uutos nun, ibinuka mo yung bibig mo para ipagdasal sila. Ipagdasal yung mismong mga papatay sa'yo habang kumakanta ka pa ng mga psalms o awit. Wow! Di ba? At yan eksakto yung ginawa ng isang scholar na nagngangalang John Huss. Bale, isa lang yan sa napakaraming madudugong kwento mula sa 2,000 taong kasaysayan na hihimayin natin ngayon dito sa ating deep dive. Oo, at napakahabang kasaysayan yan. Super haba. Kaya bago tayo tuluyang lumusong dyan, gusto ko munang subukan kung gaano mo kabisado, ikaw na nakikinig, kung gaano mo kabisado yung history. May mini-quiz tayo. True or false? Si John Wycliffe ba ang nagpako ng sikat na 95 Theses sa pinto ng isang simbahan sa Germany? Pamilyar yung kwentong yan? Pamilyar, di ba? Pero kung true ang sagot mo, mali ka. Heto pa isa. True or false? Si Justin Martyr ay isang napakalupit na Roman emperor na nagpapatay sa libu-libong Kristiyano. Medyo tricky yan ah. Oo, kasi kung true ulit yung sagot mo, mali ka na naman. Ibibitin muna natin kung sino talaga yung mga tamang sagot dyan. Pero yung pinaka-point ko lang dito is, madalas nating akalain na alam na natin yung kwento ng nakaraan. Di ba? Hanggang sa may maglapag sa'yo ng mga tsak at nakakagulat na detalye. Exactly. At yan mismo yung misyon natin ngayon. Hihimayin natin itong isang napakadetayadong dokumento, yung Lesson 41, 2,000 Years of Church History. Bali, isa siyang curriculum na nagbubuod sa 2,000 taon ng Christian Church History sa pamamagitan ng 7 yugto o eras. Right. Pero bago natin buksan yung mga yugtong yan, kailangan nating linawin itong isang napakahalagang bagay para sa'yo na nakikinig. Kasi yung dokumentong sinusuri natin ngayon, hindi siya neutral na history book. Tama, hindi siya yung typical na textbook lang. Oo, kasi isinulat ito mula sa isang napakatiyak na pananaw teolohikal. Particularly, isa siyang Protestant at fundamentalist na pananaw. So, ang ibig sabihin lang nito, kapag pinag-usapan na natin yung Katolisismo o yung pag-usbong ng Islam o yung mga grupong tinatawag ng source na ito bilang mga kulto, inilalahad lang natin kung paano ito itinuturo ng mismong curriculum. Oo, kung paano siya dinisenyo para ituro sa mga estudyante nila. Exactly. Hindi tayo kumakampi, hindi tayo sumasang-ayon o nakikipag-debate. Nire-report lang natin yung nasa source material. Malinaw na malinaw yan. Wala tayo rito para husgahan kung sino yung tama o mali. Nandito tayo para unawain kung paano hinuhubog ng partikular na dokumentong ito yung pagtingin sa kasaysayan. So, game. Balik tayo dun sa mabilisang quiz natin kanina. Sige, sino ba talaga yung Roman Emperor na yon? Kung hindi si Justin Martyr yung malupit na emperor, ang tamang sagot ay si Emperor Nero. Si Nero. Sikat yan sa kalupitan. Sobra. At dito, nagsisimula yung unang yugto sa source natin, ang pag-uusig o persecution. Kasi ayon sa dokumento, si Nero yung nagpapatay sa mga apostol na sina Peter at Paul. Siya rin yung nagpatapon kay John sa isang liblib na isla sa Patmos. Oo, yung pinagsulatan niya ng Revelation. Tama. Tapos nandyan din yung kwento ni Polycarp mula sa Greece. Bali isa siyang leader na ayon sa kwento, nakakilala pa talaga kay Jesus noong bata pa siya. At dumaan din siya sa napakatinding kalupitan sa ilalim ng Roman Empire. What's really fascinating here is yung dinamika ng unang yugto na to. Kasi makikita mo yung isang grupo na literal na walang hawak ng kapangyarihan, di ba? Oo, sila yung mga biktima sila yung tinutugis ng gobyerno. Eksakto. Kapag tinutugis ka ng estado, yung estruktura ng buong grupo nyo, nakadesenyo lang para ma-survive yung araw na to.
Wala kayong oras para umupo at mag-debate tungkol sa mga malalalim na pilosopiya o doktrina. Ang main goal lang ay panatilihing buhay yung pananampalataya ng palihim dun sa mga kuweba o sa underground. Isang literal na underground movement kasi bawal sila eh. Pero paano kaya nagbabago yung isang patagong samahan kapag bigla na lang silang naging sikat? Tapos hindi lang sikat, naging kaalyado pa ng mismong gobyerno na pumapatay sa kanila dati. Diyan na mangyayari yung pinakamalaking plot twist eh. Oo, kasi papasok dito sa eksena si Emperor Constantine yung ikalawang yugto. Popularity. Bigla siyang nagpatupad ng religious tolerance. So biglang legal na silang magtipon at lumago. Mula sa pagiging biktima, naging opisyal na patakaran pa sila ng pinakamakapangyarihang imperyo sa buong mundo. Isar iglap nagbago yung mundo nila. Di ba? Parang overnight success. Dito rin, sumikat si Augustine sa North Africa. Mula sa pagiging tahasang anti-believer, na-convert siya at naging isa sa mga pinakamalaking leader. Pero, isipin mo, kapag hawak mo na yung manibela ng gobyerno, hindi pwedeng palihim o watak-watak pa rin yung mga turo ninyo, tama? Oo, kasi kailangan mo ng order. At ayon mismo sa dokumento, yung paglipat na to mula sa pagiging inuusig papunta sa pagiging makapangyarihan, yung mismong transition na yon ang dahilan kung bakit kinilangan nilang isulat at formalisahin yung mga turo nila. So hindi na pwedeng kanya-anya. Hindi na. Kasi noong palihim pa sila, sapat na yung simpleng tiwala at pananampalataya. Pero nang maging tanyag sila at supported na ng state, kinilangan na ng opisyal na batas. Kaya nagkaroon ng mga tinatawag na church councils tulad ng... Yung Council of Nicaea. Oo, yung Nicaea at yung Chalcedon. Nagsama-sama yung mga leader para literal na isulat ng formal kung ano ba talaga yung opisyal at pinagkakaisahan doktrina nila. Kumbaga, kailangan nilang gumawa ng rules kasi sila na miso yung batas eh. Pero alam naman natin kung ano yung madalas nakasunod niyan. Kapag ang isang maliit na grupo ay biglang binigyan ng napakalaking kapangyarihan at sobrang yaman, pumapasok yung Era 3, korupsyon. Walang mintis yan sa history eh. Power corrupts. Totoo. At ayon sa curriculum natin, dito na nagsimulang umangat yung mga tradisyon ng tao kaysa sa mismong nakasulat sa Biblia. Nakasentro yan sa pag-usbong ng kapangyarihan ng mga Santo Papa sa Rome. Itinuring silang kinatawan daw ng Diyos sa lupa na walang anumang pagkakamali. Hanggang sa yung mga papal edicts o yung mga utos nila, yun na yung naging pangunahing batas. Tapos nagkaroon pa ng division dahil dyan, di ba? Oo. Nagkaroon ng tinatawag na schism. Ito yung tuluyang paghihiwalay ng simbahang Katoliko sa Rome at ng simbahan sa Constantinople sa Silangan. Pero hindi lang gulo sa loob yung nangyari. Tama, kasi sa gitna ng internal conflict na yan, ipinapasok ng curriculum yung isang napakalaking external factor, ang pag-usbong ng Islam. At mapapansin mo talaga kung paano i-describe ng source material natin yung Islam dito. Oo, may specific silang lens na ginamit. Oo. Ayon sa teksto, si Muhammad daw ay nagtatag ng relihiyon na nakabase lang sa mga gawa or works. At nagbibigay lang daw ito ng uncertain salvation o walang kasiguraduhang kaligtasan. Ito ay obviously kinukumpara nila sa sarili nilang doktrina na nakabase naman daw sa grasya. At dahil sa pag-usbong na yan, may isa pa tayong sagot sa quiz kanina. Tinanong ko kung yung mga krusada ba ay inilunsad laban sa mga pagan emperors. Hindi pagan emperors yung kalaban nila doon. Hindi. Ayon sa source natin, ang mga krusada ay naging agresibo at madugong reaksyon ng mga leader ng simbahan. Gumamit sila ng militaryo para makipagdigma at palayasin ng mga Muslim na sumakop daw sa Holy Lands at sa iba pang bahagi ng Europa. So, makikita mo yung shift, di ba? From underground movement. Naging sumusulat na ng doktrina sa Nicaea. Oo. Tapos ngayon, literal na silang nagpapadala ng mga hukbo para makipagdigma at pumatay. Grabe yung talon niyan. At kapag ang isang institusyon ay umabot sa ganyang level ng militarisasyon at tuluyang lumayo sa orihinal nilang teksto, again, ayon sa perspective ng material na to,
hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng paghihimagsik mula sa loob. Magre-react talaga yung mga tao. Oo, kaya yung Era 4 nila, yung reformasyon, hindi lang basta yan sumulpot mula sa hangin. Isa siyang direktang reaksyon doon sa sobrang pag-abuso sa kapangyarihan. Diyan na bumabalik yung kwento ni John Huss, yung binanggit ko kanina sa intro, yung sunuging ng buhay habang kumakanta, kasi kinwestiyon niya yung korupsyon. Tapos nandyan din si John Wycliffe, na tinawag nilang Morning Star ng English Reformation. Si Wycliffe, professor siya sa Oxford na bumangga sa otoridad ng Santo Papa. At siya pa yung kauna-unahang nag-translate ng Biblia mula Latin papuntang English para mabasa ng mga normal na tao. Napakalaking bagay ng translation na yun. Sobra. Pero wait lang may parang hindi umaakma dito para sa akin. Kung si Wycliffe, yung nauna at matagal na siyang nagrereklamo at nag-translate pa ng Biblia, bakit kay Martin Luther ibinibigay yung pinakamalaking credit pagdating sa reformasyon? Dyan papasok yung sagot sa unang tanong mo kanina. O nga para, si Luther yung nagpako ng 95 Theses, hindi si Wycliffe. Pero bakit si Luther yung naging poster boy ng pagbabago? Mas nauna naman si Wycliffe at Huss. Napakasimpleng sagot dyan, dalawang salita, Gutenberg Press. Yung teknolohiya. Oo, wala pang makinaryang panlimbag o printing press noong panahon ni na Wycliffe at Huss. So ang pagkalat ng mga turo nila, mano-mano. Nakadepende sila dun sa mga monghe na literally kinokopya yung bawat letra ng manuskrito gamit ang kamay na umaabot ng ilang buwan o taon. Napakahabagal niyan, parang walang epekto masyado. Wala talaga. Ngunit noong ilabas ni Luther yung 95 Theses niya, nagkataon na umiiran na yung invention ni Johannes Gutenberg. May makina na. Oo nga, timing is everything. Sa curriculum nga na inaaral natin, ang cute ng paraan nila ng pagturo niyan sa mga bata. Gumagamit sila ng potato stamp activity. Potato stamp? Paano yun? Isipin mo, kukuha ka ng patatas, tapos hihiwain mo sa gitna, tapos uukit ka ng letrang baliktad doon sa flat na side, lalagyan mo ng tinta at itatatak mo sa papel ng paulit-ulit. Ganun lang kasimple yung concept. Pero noong 1500s, yan yung nagsilbing internet nila. Wow! Oo nga that makes perfect sense. Diba? Kasi iniisip ng marami sa atin na ang reformasyon ay purong teolohiya o labanan ng paniniwala. Pero kung titingnan mong maigi, kwento pala ito ng teknolohiya. Dahil sa Gutenberg Press, hindi na nakontrol ng simbahan kung sino yung makakabasa ng Biblia. Literal na binura nito yung monopolyo nila sa impormasyon. At dahil doon, yung ideya ni Luther na yung kaligtasan ay nakabase sa pananampalataya at hindi sa pagbili ng indulhensya para makaiwas sa purgatorio, kumalat yan ng parang apoy. Walang makapigil. Kasi pwede nang mag-print ng libo-libong kopya. Exactly. At kapag inilagay mo na yung text, yung mismong Biblia, sa kamay ng karaniwang tao, tapos pinayagan mo silang mag-interpret para sa sarili nila, asahan mo na magsasanga-sanga yung mga kaisipan. At dyan papasok yung mga tinatawag na Anabaptist. Na sagot ulit natin sa quiz kanina. Ang mga Anabaptist ba ay yung mga loyal followers ni Martin Luther? Hindi. Hiwalay silang grupo, sumunod sila kay Ulrich Zwingli. At ang main belief nila ay yung adult baptism. Oo, yung pagbinyag sa mga matatanda na. Tama. Para kasi sa kanila, hindi daw valid yung binyagan kang sanggol pa lang sa simbahang Katoliko kasi wala ka pang muwang. Kailangan mo raw mag-decide bilang adult bago ka binyagan ulit. Kaya nga Anabaptist, meaning pangalawang binyag. And that just shows kung paano na-distribute yung authority, di ba? Ngayon, nakumalat na yung kakayahang magbasa at mag-isip ng malaya, nahati yung lipunan sa dalawang sobrang magkaibang reaksyon. Yung Era 5 na skepticism o pag-aalinlangan at yung Era 6 na outreach. Yan, gusto kong himayin yung dalawang yan. Kasi parang two-lane highway. Sa isang lane, papunta sila sa skepticism. Dito nagsimulang questionin ng mga tao pati yung mismong otoridad ng Biblia. Pumasok yung mga philosophers tulad ni Immanuel Kant at yung tinatawag nilang
liberal theology. Oo, nag-shift yung source of truth nila. Oo, imbes na sa simbahan, mas naniwala na sila sa siyensya, sa logic, at sa human reason. Isipin mo, parang mga scientist na nakakulong sa laboratorio, hinihimay yung recipe ng isang gamot sa ilalim ng microscope para lang humanap ng butas at patunayang hindi yun tatalab. That's a great analogy. Pero may isa pang lane, di ba? O yung kabilang lane. Sila yung mga tao na tumangging makipagdebate sa loob ng laboratorio. Imbes na sumagot sa mga philosophers, lumabas sila sa kalsada, itinurok yung gamot sa mga may sakit at pinakitang gumaling sila. Hindi nila sinagot yung duda gamit ang teorya. Sinagot nila ito gamit ang totoong resulta. Ito yung panahon ng outreach at mga mission societies. Sila yung mga misyonero na pumunta sa kung saan-saan. Tama. At dito papasok yung huling quiz answer natin. Sino ma ba ang unang misyonero mula Europe papunta sa ibang kontinente? Kung ang sagot mo ay si William Carey, na tinatawag nilang Father of Modern-Day Missions, mali ka ulit. Maraming magkakamali dyan. Oo, kasi ayon sa source natin, ang tamang sagot ay si Count Nikolaus von Zinzendorf mula Germany. Nagpadala siya ng mga Moravian missionaries doon sa West Indies noong 1730s. Ibig sabihin, 60 years bago pa man pumunta si William Carey sa India. At ang ganda nung point mo kanina na hindi sila nakipag-debate sa teorya. Kasi ang focus ng outreach na to, hindi lang purely religious teaching. Literal na physical na sakripisyo at pagtulong. Totoo. At ang daming magagandang kwento dito sa text. Like, isipin mo si Dwight L. Moody, isang bata na nag-drop out sa school nung 9 years old pa lang siya. Tapos nagtrabaho lang sa isang shoe store sa Boston. Pero mula sa pagiging simpleng tindero ng sapatos, naging evangelist siya na umabot sa milyong-milyong tao at nagtayo pa ng Moody Bible Institute. Wow, from shoe store to institute? Di ba? Tapos meron pa, si Amy Carmichael. Gustong-gusto ko yung kwento nito. Nung bata pa raw siya sa Ireland, lagi siyang nagdadasal na sana maging blue yung kulay ng mga mata niya, tulad nung sa nanay niya. Pero hindi sinagot yung pananangin niya. Nanatiling brown yung mga mata niya. At naging big deal yun sa kanya? Oo, iniisip niya na parang rejection yun ng Diyos eh. Pero fast forward, naging misyonera siya sa India sa loob ng 55 years, 55 taon, na hindi man lang umuwi kahit isang beses. Wait, 55 years sa India na walang uwian? Grabe yon. Grabe talaga. And if we connect this sa big picture, yung kwento tungkol sa brown eyes ni Amy Carmichael, hindi lang pala siya cute na anecdote, isa siyang tactical na advantage. Paanong naging advantage? Kasi dahil brown yung mga mata niya at buhok niya, nagagawa niyang magsuot ng tradisyonal na damit ng mga Indian, tapos nakakahalubilo siya sa community na hindi siya agad nare-recognize na taga-Europe. Nagbi-blend in siya. Exactly. Ginamit niya yung physical traits na to para makapasok ng palihim sa mga Hindu temples, tapos nililigtas niya yung mga batang babae na ipinagbibili o ginagawang biktima sa loob. Kaya nga sinasabi ko kanina, di ba? Hindi nila kinontra yung mga philosophers gamit ang mga libro. Kinontra nila yung pag-aalinlangan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga ampunan, gaya ng ginawa ni Carmichael, o kaya pagtatayo ng mga ospital tulad naman ng ginawa ni Lot Carey sa Africa. Right, kasi ang pinakamabisang sagot dun sa malamig at logical na pagdududa ay yung aktwal at pisikal na ebidensya ng pagtutulong sa kapwa. Binanggit din pala sa text si Francis Schaeffer sa Switzerland. Oo. Siya naman, sining o art yung ginamit niya para ma-reach yung mga intellectuals. So, sinagot nila yung doubt through action. Pero, heto yung tanong. Paano yung mismong kalayaan na binigay ng Gutenberg Press at ng pagkalat nila sa mundo ang siya ring maging dahilan ng pagkawasak ng pagkakaisa nila? Diyan na magkakagulo. Kasi kapag yung Biblia nakarating na sa napakaraming bansa, iba't ibang kultura, iba't ibang lengguwahe,
magkakaroon ng sari-saring interpretation, di ba? At yan ang magdadala sa atin sa pinakahuling yugto na binanggit sa kurikulum, ang pagkakabahabahagi o yung divisions. At gusto ko lang ipaalala sa iyo na nakikinig, ibabase natin itong next part sa istriktong definition na inilatag ng material. Hindi ito opinion natin Yes, that's crucial. Kasi sa yugtong ito, hinahati ng curriculum yung mga modernong grupo sa dalawa. Yung mga tinatawag nilang denominasyon at yung mga tinatawag nilang kulto o cults. Medyo heavy word yung kulto Oo, kaya kailangan nating sundin yung definition ng libro. Ayon sa text natin, ang kulto daw ay isang grupo na sumusunod sa isang napakalakas na leader, nagtuturo sila ng mga doktrinang taliwas o labag daw sa orihinal na Biblia at madalas nagkiklaim sila na sa kanila lang matatagpuan yung tamang kaligtasan. So, sino-sino yung nasa listahan nila? Kasama doon ang Mormonism. Bakit daw? Kasi ayon sa source, ang Mormonism ay nagtuturo na ang Diyos daw ay dating tao lang din dati at may iba silang taniniwala sa Trinidad. Inilista rin ng curriculum ang Christian Science at ang Jehovah's Witnesses. Paano naman nila na-classify yung Jehovah's Witnesses? Ayon doon sa text, itinuturing silang kulto kasi hindi sila naniniwala sa Trinidad. Itinuturo nila na si Jesus daw at si Michael the Archangel ay isa. Tapos may mga specific silang rules tulad ng pagtutulo sa blood transfusions dahil sa interpretation nila ng utos na bawal kumain ng dugo. At yung belief na 144,000 lang daw ang mapupunta sa langit habang yung iba ay doon lang sa paraisong lupa. Bukod dyan, binanggit din yung Pentecostalism, yung mga naniniwala sa patuloy na himala at pagsasalita ng tongues. At syempre, yung fundamentalism, kung saan nakaugat mismo itong curriculum natin na naniniwala sa literal na interpretasyon ng Biblia. Medyo maraming categorization na nangyayari dyan Oo nga at gusto ko talagang himayin yung ginamit nilang definition ng kulto. Kasi sabi doon, ang kulto daw ay may malakas na leader na nagtutulak ng ibang interpretasyon kaysa sa established na turo, di ba? Right. Teka lang, kung titingnan mo si Martin Luther noong 1500s, hindi ba siya ay isa ring napakalakas na leader na bumangga at nagbigay ng ibang interpretasyon laban sa established na turo ng simbahang Katoliko at ng Santo Papa? Oo, kung titingnan mo from the outside, oo. Di ba? I mean, sa paningin ng mga Katoliko noong panahong iyon, si Luther mismo yung nagtatag ng kulto. Paano naiwasan ng curriculum natin yung double standard sa pagdedeklara kung sino yung denominasyon at sino yung kulto? This raises an important question, yung kung paano talaga gumagawa ng boundaries yung mga religious groups. Kasi para doon sa mga authors ng curriculum na ito, ang reference point nila o yung basehan nila kung sino ang tama ay hindi yung established na institusyon tulad ng Katolisismo noong 1500s. Ang basehan nila ay yung literal na doktrina ng mga sinaunang manuskrito ng Biblia. So yung text mismo ang pamantayan nila, hindi yung simbahan. Exactly. Ipinapaliwanag nila na si Luther ay umalis mula sa isang korrupt na institusyon para bumalik doon sa orihinal na teksto. Habang yung mga grupo na tinatawag nilang kulto mayon, lumalabi raw sila doon sa orihinal na teksto pabor sa mga bagong hula o sa mga modernong leader nila. Okay, that makes sense for their theology. Oo, pero if we dig deeper into the psychology of this, inilalantad talaga ng Era 7 na to yung reaksyon ng tao sa information overload. Isipin mo, nung binigay ng Gutenberg Press and later on nung Internet, yung power sa bawat tao na magbasa at mag-interpret para sa sarili nila. Natural lang nasasabog yung dami ng mga boses at opinyon. Lahat ng may say. At kapag masyado nang nakakalula yung dami ng impormasyon at interpretasyon, ang natural na human reaction ay gumawa ng matitibay na bakod. Defense mechanism yan. So yung paglikha nila ng mahigpit na categories tulad ng pag-label na kami nung tunay na simbahan at sila yung kulto, ito yung paraan nila para maprotektahan at mapanatiling buo yung identity nila sa gitna ng dagat ng mga bagong kaisipan. Wow. Kumbaga, it's a way to survive the noise.
Hindi lang ito basta paglilista ng kung sino ang pupunta sa langit o sa impyerno. Ito ay pagtingin kung paano pilit na pinanghahawakan ng mga tao yung sarili nilang truth para hindi sila malusaw sa ingay. At dyan na natatapos yung malalimang pagtatalakay natin sa 7 yugto ayon sa Lesson 41. Napakahabang journey niyan. Sobra. Tiningnan natin kung paanong ang isang maliit na underground group na nagtatago kay Emperor Nero ay biglang sumabog bilang pambansang religiyon sa ilalim ni Constantine. Tapos nakita natin na yung kapangyarihan niyon nauwi sa korupsyon at militarisasyon ng mga krusada. At higit sa lahat kung paanong ang isang napakasimpleng makina ang Gutenberg Press ay kayang bumiyak sa monopolyo ng simbahan, nagpadala ng mga misyonero sa buong mundo, at eventually, nagbunsod doon sa libu-libong dibisyon na meron tayo ngayon. Oo, the power of spreading information talaga. Kaya sana sa layon na nakikinig, naipaalala sa iyo ng usapang ito kung bakit napakahalagang mag-aral ng history. Hindi lang ito para may masagot ka sa mga true or false quiz natin sa simula o para makamemorize ng mga dates. Kailangan natin itong alamin para maintindihan kung paano hinuhubog ng mga binabasa nating material tulad ng mismong curriculum na inaral natin ngayon. Yung pag-intindi natin kung sino ba talaga yung itinuturing na bayani, sino yung pinipaint bilang kalaban, at sino yung naiiwan lang sa laylayan ng nakaraan. At kung may isang malinaw na lesson na lumitaw mula sa pag-aaral ng 2,000 taong to, ito yung fact na ang teknolohiya at ang kakayahan ng tao na magpakalat ng impormasyon, yan ang pinakamalaking makina ng pagbabago. Mula doon sa mabagal at manumanong pagkopya ng mga monhe papunta sa mechanical na paglilimbag ng printing press na pumutol sa kontrol ng pinakamakapangyarihang awtoridad. At yan mismo yung gusto kong iwan sa'yo ngayon na nakikinig. Isang huling kaisipan na pwede mong pag-isipan. Balikan natin saglit yung potato stamp at yung Gutenberg Press. 'Di ba? Karamihan sa atin noong bata, naglaro lang tayo ng patatas, inukit, tapos tinatak sa papel. Napakasimpleng concept ng printing press. Pero yung simpleng teknolohiyang yon na binasag yung pader ng impormasyon, yon ang naging mitya ng reformasyon at literal na bumasag sa pinakamakapangyarihang institusyon sa buong Europe noong 1500s. Isang simpleng inukit na kahoy at tinta lang yun. Eksakto. Kaya isipin mo to, kung nagawa yun ng simpleng kahoy at tinta, paano kaya babaguhin ng internet at ng agresibong pag-usbong ng artificial intelligence ang ating mga personal na paniniwala, yung mga nakasanayan nating tradisyon, at yung mismong mga institusyong kinabibilangan natin ngayon sa susunod na 100 taon? Kung ang simpleng Gutenberg Press ay nagluwal ng libu-libong denominasyon at dibisyon, ano ang iluluwal ng algorithm? Nakakakilabot pero nakaka-excite isipin. Totoo yan. At dyan muna tayo magtatapos. Maraming salamat sa patuloy na pagsama sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Hanggang sa muli,